Sinimulan na ng DPWH ang paggiba sa Matalahib Creek Pumping Station, isang flood control project na itinayo noong 2024 na nagdulot ng matinding pagbaha sa ilang bahagi ng Quezon City. Ang buong detalye sa report ni Sheena Torno. Sa tulong ng San Miguel Corporation, giniba na ang mga parapet wall at sheet piles na matagal nang nakaharang sa daloy ng tubig sa Matalahib Creek sa Barangay Talayan sa Quezon City. Hakbang ito ng Department of Public Works and Highways o DPWH upang maibsan ang matagal nang problema sa pagbaha sa lugar. Na in the past, ang DPWH gumagawa, hindi natatapos, tapos iniiwan na lang. At imbes na makatulong, nakakasama. Gigibay natin itong dalawang ito. Nakikita nyo yung nakaharang na yan, on the right and on the left, gigibain yan at bubuksan natin yan. Habang hindi pa natatapos ang pumping station, mag-flow yung water. Walang humaharang. Nakipagtulungan din ng ahensya sa UP Resilience Institute upang makabuo ng mga hakbang laban sa matinding pagbaha. Kabilang dito ang tuloy-tuloy na dredging, paglalagay ng retention ponds at deployment ng mobile pumps upang mapabilis ang daloy ng tubig. Yung tubig na that we have to deal with ay talagang sobra-sobra, lalong-lalo na may climate change na. Talagang mahirap po i-control ang baha. Ang mangyayari po dito kapag tinanggal natin yan, yung ginagawang yan ay mabubuksan yung Matalahib Creek at mapupunta yung tubig sa San Juan River para hindi masyadong nagbabaha doon sa Talayan. Target ng DPWH na matapos ang pag-iba ng istruktura bago matapos ang Mayo. Sa kasulukuyan, wala ring nakalaang pondo pang ipagpatuloy ang konstruksyon ng pumping station. Ang proyekto ay nagkakahalaga ng 250 million pesos at itinayo noong 2024, ngunit kalaunan ay kwenesyon matapos mapatunayang hindi tugma sa Drainage Master Plan ng Quezon City Government. Nung na-build itong structure na ito, una, wala pong pahintulot ng lungsod, wala pong certificate of coordination, wala rin pong kahit anong permit. At in fact, meron po kaming statement na hindi po kami pumapayag na maipagawa ito sapagkat alam na natin na magiging sagabal po ito sa daloy ng tubig. Matatandang isinumite ng DPWH sa Office of the Ombudsman ang resulta ng kanilang investigasyon sa manoy maanumalyang proyekto. Ngunit hanggang ngayon, wala pa ring napapanagot sa likod ng milyong-milyong pisong podong inilaan dito. Samantala nagsalita rin si DPWH Secretary Vince Dizon kaugnay sa pagkahuli umano kay dating Ako Bicol Party List Congressman Zaldico. Testament ito sa resolve at determination ng gobyerno na panagutin yung lahat ng mga dapat na managot.